Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today we will read a diary entry number 1185. It was July 9, 1937. This evening, one of the deceased sisters came and asked me for one day of fasting and to offer all my spiritual exercises on that day for her. I answered that I would. Ngayong gabi, isa sa mga pumanaw na madre ang dumating at humingi sa akin ng isang araw na pag-aayuno at ialay ang lahat ng aking espiritual na gawain sa mga araw na iyon para sa kanya. Sumagot ako na gagawin ko ito. One of the instances when Faustina had a communication with a deceased person. Namayapa na ito at lumapit sa kanya para sa panalangin. In this case, not exactly prayer but fasting. Tapos sa kanyang pananalangin, ialay niya yung special intentions para sa kanya. Para sa kagalingan ng kaluluwa ng nilapang ito. Siguro mabigat kasi imagine mo, mabigat yung hinihiling ng kaluluwang ito. Marami siguro itong nagawa in her life, past life, kasi namayapa na So marahil nung nabubuhay pa siya, bagamat siya isang madre, siguro marami rin siya talagang mga hindi mabuti nagawa kung kaya hindi. Kaya ang hiniling niya ay fasting. Hindi lang ordinaryong ipanalangin mo kasi ito one day of fasting. So, medyo mabigat yan kasi tayo nga, diba? Schedule pa natin yung pag-aayuno na yan. Dahil kailangan ng physical body, preparation ng physical body. Whatever is the reason or whatever is the circumstances ng kanyang mga naging pagkukulang nung siya na nabubuhay pa, hindi natin alam. But it must really be not simple. Medyo mabigat siguro. At si Faustina dahil very accommodating siya sa mga kaluluwa. Pumayag siya. Nag-ayuno siya at sa kanyang mga panalangin, inalay niya ito para sa madring ito. So ito ay namatay. Patay na. In our life, dahil tayo mga buhay pa, marami sa mga naghihingi ng panalangin sa atin. Buhay, alam mo siguro nagsasabi sa atin ng experience na yung namayapang si ganito ay dinalaw siya at humingi ng panalangin, kahit panalangin lang. Kasi ito ay isang special na katangian. Maring may dumadalaw sa atin na kaluluwa pero hindi natin naririnig ang sinasabi. So para tayong bingi at bulag na yung kalabit ng kalabit sa atin ang isang kaluluwa pero hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan. Ngayon, paano ba pag ganang mga pagkakataon? Kaya mahalaga na kahit hindi natin sila nakikita, nakakausap, nararamdaman, mahalaga na pretend that you can see them, you can hear them. So when we pretend that they are here and asking for prayers, gawin mo, panalangin mo na lang. So, very inclusive ang prayer mo. Pwede mo sabihin na para sa lahat ng mga kaluluwang namayapa or sa lahat ng kaluluwang
mamamatay sa araw na ito. Yung gano'n, ano? Hindi tayo kailangan na magpakita sa atin ng kaluluwa. Dalawin tayo ng sabing kaluluwa upang ipanalangin sila. Just pretend or just do it. Make it a regular thing in your prayer to pray for these souls. Kasi obviously, lahat ng tao naman ay nangangailangan ng panalangin. Ngayon itong mga, ang sabi nga nila, ang kaibahan ng buhay sa patay. Ang patay, they cannot pray for themselves daw. No? Hindi nila kayang gawin yun. So, kumbaga, dahil sa dami ng mga namayapa na, syempre, hindi naman malinis yan. Kahit naman tayo, pag tayo namatay, marami pa rin tayong mga utang. Hindi pa rin tayo clean. So, what more yung mga ordinaryong taong namamatay na walang devotion, walang faith, no? So, maraming yan. Maraming hindi agad-agad nakakatawid, no? Maraming kinakailangan ng panalangin. So, just offer our prayers for them. Katulad ng ginagawa natin at the start of the program, may mga specific names tayong kaluluwa na binabanggit at sa bandang huli yung and all the souls. So, binibilang natin ang lahat ng mga kaluluwa. That is our mission. Kasi nga, nais natin na makabalik ang lahat, makabalik sa ating Panginoon. At makakabalik lamang ang mga kapatid nating namayapa kung magiging malinis sila. No? Makakatawid kung nakabayad sa mga pagkakautang. Kung wala ni katiting na mantsa sa kaluluwa. So talagang 100% malinis. And this is a great job for all of us to pray for them. You can start by praying your relatives, yung mga taong malalapit sa iyo na mayapa na. And then, sumunod yung mga taong hindi mo naman kilala or people who are asking for prayers or nakita mo yung kaibigan mo may namatay na kamag-anak or even your friends sa Facebook, nakita mo na mayapa na. Pray for them. Make it a habit to pray for the soul. Di kasi natin alam kung ano pinagdadaanan ng bawat isang kaluluwang namamayapa. Kung ano ang ordeal niya, kung ano ang mga pinagdadaanan niya. Kung siya ba ay makakatawid pa. So one thing is sure, lahat yan nangangailangan ng panalangin natin. Wala kayo tatangi. At dahil nangangailangan sila ng panalangin, make it a habit. Pray for that soul. Pwedeng specific, pwedeng general. Pagdating ng panahon na tayo na ang tatawid, dahil marami tayong ginawang pananalangin sa mga kaluluwa, whether living or not. When it would be our time to go, makakaano tayo asa that there would be people, may mga tao na mananalangin din sa atin. We will not be alone in crossing no? Border ng mundong ito at yung mundo sa kabila. So, sarap niyan kasi we do not have to ask. Dahil automatic, mga kapatid natin will be there when it is already our time. Our brothers and sisters will be there to pray for us. Automatic yun. Ako, confident ako that when that time would come to me, yung aking kamatayan, alam kong maraming mananalangin sa akin sapagkat biruin nyo naman yung araw-araw na ginagawa nating pananalangin para sa kanila, no? So, ang ano naman, ang Panginoon naman di mo kailangang sabihan.
Alam ng Panginoon yan. So, automatic din na di na sasabihin ni Lord o ipanalangin niyo itong si Cynthia na mayapa na siya. So, our brothers and sisters will automatically offer prayers for us kapag ito ay panahon na natin, kapag oras na ng pagtawid natin. At upang hindi rin tayo ganun kahirap sa ating pagtawid, hindi sapat na tayo gumigising ng 3 o'clock, hindi sapat tayo sumisimba ng linggo, hindi sapat na tayo nagcha-chaplet araw-araw. Iba kapag nandun na tayo sa kamatayan. Siyempre, iniisip ko lang ito na iba na, pero talaga sigurong iba. Siyempre kasi ito na yung final eh. Ito na yung decisive. Ito na yung magbubunsod sa atin kung saan tayo patungo. Marami pa tayong nagawang pagkakamali at maraming utang pang hindi bayad. So, maniwala kahit sa hindi, mangangailangan tayo ng panalangin ng ating mga kapatid upang mabilis ang pagsalba ng ating kaluluwa. And it is always our prayer, no? Ating panalangin na lahat ng ating mga ipinapanalangin tawa. Kaya nga natin pinapanalangin. Ang ating nais ay ang bawat isa sa atin ay makaligtas. Yun yung ultimate goal natin. Bahala kung di sila mailigtas dito sa lupa sa panahon na yung paghihirap nila, bawa nasunugan, no? Walang magawa, nasunog pa rin ang bahay. Bahala na Pero ang laging mahalaga yung pagtawid kasi yun na yung magde-determine kung saan tayo patungo. Eternity na yun eh. Hindi yung katulad ng sa lupa na marami kang chances na pwedeng gawin. Doon, yun na yun. So again, let this be a thing that is automatic for us to pray for every soul. May nakita kang lamay, burol, pray for that soul. That soul definitely needs our prayer.